Hey, welcome back, New Life! Kami nagagalak na kayo ay nakasama muli namin dito sa 3 PM service. Tayo muli ay magsasamba sa ating Panginoon, makikinig ng salita. And I know for another week, whatever we will get today, sapat siya. Dahil alam natin sapat ang ating Panginoon para sa atin. Amen? So ngayon, ito ang pamamaraan natin upang tayo maghanda to attend church online. Sana by now, medyo nasasanay tayo sa setup na to. Temporary lang to, pero sa panahon na ito, let's make the most of it. Number 1, panahon na para umalis mula sa kama at magbihis ng maayos. Let's get out of bed and get dressed. Pangalawa, itipon na natin yung ating mga pamilya. Let's gather them together because the more, the merrier. Ika nga, di ba? And then, kunin natin yung pinakamalaking screen na meron tayo sa bahay. Connect natin to New Life online. Okay? And fourth, let's get ready to worship. Parang nandun din tayo sa church. May mag-lead sa atin ng worship, but let's also worship from our hearts. Let's never undervalue worship. That's who we are as a church. We love to worship. At also, pagka may sinabi si pastor that you feel like you wanna say amen to, nag-a-agree ka, magsabi ka ng amen. Taas ka ng kamay. Praise the Lord. Kung ano man yung expression na totoo sa puso mo. That helps you to really get engaged, you know, with the word. So also ngayon, tayo'y tatalon na sa worship. Let's get ready, let's prepare our hearts, and let's enjoy praising God. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal, Panginoon. Na kahit ano po ang aming sitwasyon ngayon, damang-dama po talaga namin ito. Kayo po ang aming kalakasan. Kayo po ang aming pag-asa. Maraming salamat, Panginoon. Aking pamasan, ang kalawakan, hindi ko maunawaan. Ang iyong dahilan, kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin.
Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kadakilaan at katapatan. Tunay nga po na kayo ang Diyos na aming pupurihin. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatupad sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunawan, maasahan ang langit, maging ang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunawan, maasahan ang langit, maging ang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunawan, maasahan ang langit, maging ang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay na naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Patuloy po tayong sumamba sa Panginoon sa pamamagitan ng communion. Communion helps us to focus on Him. And as we focus on Him, we begin to see how good He is, what He has done for us. So, if you're ready, just get your bread and your juice and we'll partake communion together.
Communion is a celebration. Because when you remember, pag inaalala natin ang Panginoong Jesus, it leads us to celebrate. It brings us to worship because we begin to focus on Him. So, bago tayo mag-partake ng communion, let's pray. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa oras na to, pagtitake namin ng communion, Lord God, na naalala namin kung sino ka sa amin, ang iyong ginawa, Panginoon. Salamat sa broken body. We thank you for your broken body and your shed blood that you did for us, Father. We thank you that through your broken body, Lord, kami nakatanggap ng wholeness, ng kagalingan. Lord, salamat, Lord God, na ang juice na ito nagre-represent ng bagong covenant, Lord God, that places sa position na kami nakakatanggap ng malaya, ng bawat biyaya at pagpapala ng gagaling sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa amin, Panginoon. We celebrate you as we partake of this communion in Jesus' name. Amen. Let's partake of the bread and drink of the juice. So, tayo'y maghanda. Ganda natin ating puso sa pagtanggap ng kanyang salita ngayong hapong ito. God bless you po. Magandang hapon, church. Tunay nga na itong mga panahon na kung saan tayo nabubuhay ngayon ay napaka-unique. Kailanman hindi pa ito nangyari sa kasaysayan ng ating nasyon o maging sa buong mundo. At naniniwala ako na may purpose ang Panginoon para sa atin, para sa ating church, na kung saan tayo ay mag-rise above whatever situation that we are facing right now. And so ngayong hapon na ito sa ating pag-aaral ng kanyang salita, nasaan man kayo sa inyong mga tahanan, together with your families, I believe na meron pong mensahe ang Panginoon para sa atin. So inaanyayahan ko kayo na buksan nyo ang inyong mga puso at hayaan nyo na mangusap ang ating banal na spirito sa atin. So gusto ko kayong dalhin sa isang verse sa Bible, isang kwento na ating matutunghayan ngayong hapon na ito. Ngunit bago po dyan, basahin po muna natin sa Mark chapter 11 verse 23. Babasahin ko po sa Tagalog. Sabi po niya dito, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at maitapon sa dagat, mangyayari ang sinabi niya kung siya'y naniniwala at walang pag-aalinlangan sa puso. Ito po ay napaka-importante na ating pagbulay-bulayan dahil sa panahon na ito, it's important kung ano yung lumalabas sa ating bibig. Ito po yung gusto kong i-share sa atin ngayong hapon, yung pong ating declaration because there's power in our confession. You know, in the past days, even our pastors, they have been sharing about the importance, kung gaano ka-importante yung mga confessions natin, yung mga declarations natin. And so even with this verse na nabasa natin, sabi niya dito, alam niyo po, ito po ay isang katuruan patungkol po sa faith. At yung faith po natin, nakikita din po yan, nagmamanifest po yan sa mga words na lumalabas sa ating mga bibig. Kaya nga sabi niya dito na kung sino mang magsabi, ibig sabihin, whosoever will say to this mountain, di ba sabi niya doon, ngayon meron po tayong hinaharap na bundok sa ating harapan, na itong bundok na ito, lahat po inaapektuhan sa buong mundo. At so just imagine this church, kung lahat po tayo, we stand in our faith at sabihin natin dito sa bundok na ito, itong bundok ng COVID-19, na mabunot ka at maitapon sa dagat, anong sabi ng salita ng Diyos? Mangyayari ang sinasabi natin o kung ano man ang sasabihin natin. And so it's very powerful that we take a hold of that because there is power in our confession. Amen po. And so with that, you know, makikita din po natin sa Proverbs chapter 18:21. Gusto ko lang pong bigyan po ng konting foundation, no, itong ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. Patungkol po ito sa ating declarations, right? So Proverbs 18:21 sa English, sabi niya, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Okay, sa Tagalog, ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Look at the church.
makapangyarihan ang ating mga words, makapangyarihan ang ating mga declaration. At sabi niya dito, ang umiibig sa Kanya ay kakain ng Kanyang mga bunga. Naniniwala ako na may mga magagandang bunga ang mga declarations natin ngayon. And so, I'm asking you, magkaisa po tayo na i-declare natin ang kalooban ng Panginoon in the midst of whatever situation that we are facing right now. And I'm so excited. Alam niyo po kung bakit? Dahil nga, itong pagkakataon na kung nasaan tayo ngayon, ito po is an opportunity for the church to rise up. Sinasabi nga natin, what the devil meant for evil, God is gonna turn for good. Imagine, never in our history na on a time like this or even on a Sunday na maaaring hindi nga tayo nakakapag-gather as a big group, pero sa ating mga tahanan, tayo ay nagkakaisa, pinapakinggan natin ang salita ng Panginoon, tayo ay nagpupuri sa Kanya as a family. That's very, very powerful. At ito sa ating pag-aaral ngayon, sabay-sabay tayo na mag-grow sa ating pananampalataya, and we're going to speak words of declaration. We will come against whatever is facing us right now. Itong bundok na ito, okay, itong problemang ito, itong COVID-19 na bundok na ito, at sabay-sabay nating sasabihin, lumayas ka. You have no place in our home. You have no place in our nation. You have no place in this world. And so, mangyayari kung anong ating i-declare. Amen? And so there, okay, meron pang isang kwento. Gustong-gusto ko po itong kwentong ito na this is not the first time, I'm sure, na maririnig ng most of you, no? Makikita natin itong kwentong ito sa Mark chapter 5. Ito yung patungkol sa isang babae na nagkaroon po ng sakit, you know, the issue of, she had an issue of blood or bleeding, okay, for 12 years. Okay? So Mark chapter 5 verse 25 to 29, doon po tayo magfo-focus sa kwentong yon. Sabi niya doon, may isang babae na 12 taon nang dinudugo at lubhang naghirap na sa maraming manggagamot. Nagugol na niya ang lahat ng nasa kanya at hindi siya gumaling ni kaunti man, kundi lalo pang lumubha. Narinig niya ang tungkol kay Jesus. Lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit. Take note, verse 28. Sapagkat sinabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Kaagad, in English, immediately, okay? Kaagad napigil ang kanyang pagdurugo at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa malubha niyang sakit. Grabe po itong miracle po na ito. Grabe po itong kwento na ito. And what I'm picturing right now, church, is that eto tayo. I want to put myself in this story, no? Na ikaw na nakikinig, whatever it is that you are facing right now, might be personally or again, as a nation, no? As human beings right now, ito yung ating hinaharap. Okay? Naka-lockdown tayo. It's as if wala tayong magawa. Just imagine this woman for 12 years, naka-lockdown siya sa kanyang sakit, no? And instead of her getting better, she grew worse, no? Pinuntahan niya lahat ng mga doktor na kaya niyang puntahan. At anong sabi ng kwento? Imbes na siya'y gumaling, lumubha ang kaniyang sakit. Ngunit, isang araw, nakarinig siya. Okay? Narinig niya ang kwento patungkol sa isang teacher, okay? Sa isang propeta na si Jesus who's going around and performing so many miracles. Alam niyo po, faith starts where the word of the Lord is declared. And so what happened was, nagsimula yung faith, yung faith, una po dyan hope. Nagkaroon po ng hope itong babaeng ito, na ito na. I'm just imagining, sabi ng babae, ito na yung aking pagkakataon. This is my chance na ako ay gumaling. So habang naririnig niyo yung mga kwentong yon, siguro, you know, kahit na naka-lockdown siya, pero I believe nakakarating yung mga kwentong yun sa kanya, nagkaroon siya ng hope on the inside of her, and then faith started to rise up. Pero meron pong key dito na ginawa itong babae, no? Aside from that, she took a step. Alam niyo po, bago po niya pinuntahan si Jesus, meron po siyang ginawa na napaka-importante. At makikita po natin yan sa verse 28. Ano po sabi niya ulit doon? Sapagkat sinabi niya. Now, in English, doon po sa Amplified Version, gusto ko pong basahin yung sinabi niya sa AMPC, no? Itong interpretation na ito, or itong version na ito. For she kept saying, if I only touch his garments,
I shall be restored to health. She kept saying, church, ibig sabihin, hindi lang minsan, hindi lang 2 beses, paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang sarili. Una, kinumbinsi niya ang kanyang sarili. If I only touch His garment, mahipo ko man lamang ang laylayan ng kanyang damit, ako ay gagaling na. Hindi niya sinabi, siguro ako ay gagaling na. No, that's not what she said. Sabi niya sa kanyang sarili, I shall be restored to health. Now, my challenge to all of you, challenge ko sa ating lahat. Kapatid, ano ang isang bagay na inuulit-ulit mong sinasabi sa iyong sarili na alam mo na ito ay kalooban ng Panginoon para sa iyo? Probably, nung sinabi mo at diniklara mo at pinag-pray mo, hindi mo natanggap yung kasagutan. Ngunit dahil alam mo na kalooban ito ng Panginoon, still you did not give up. And you kept saying, you kept declaring, I am telling you, there is power in your declaration. And so kung mabalik tayo dito sa kwento, yun po yung ginawa nitong babaeng ito. She kept saying, she kept declaring. And so, alam niya na there is something here. And so that's the very reason, church, yun po yung reason na kung saan nung siya'y nakalapit sa Panginoon at finally, nahawakan niya yung laylayan ng damit ng Panginoon. Sabi ng verse, sabi ng kwento, immediately natanggap niya ang kanyang kagalingan. Alam natin kung babasahin niyo further na sabi ni Jesus doon, sinong humipo sa akin? At yung kanyang mga disipulo nagtaka. Sabi nila, Jesus, napakadaming tao. You know what? During that day, a lot of people, ang daming tao na gustong lumapit sa Panginoon, nagsisiksikan sila. Marami po physically ang nakahipo sa kanya. But there is something about the touch of faith. There is something about yung paghipo nitong babae na punong-puno ng pananampalataya. At saan po ito nagsimula? Nagsimula yan nung natanggap niya ang salita ng Panginoon, narinig niya yung good news, and she kept declaring. Hindi nag-stop sa kanyang puso. But then, out of the abundance of her heart, yung natanggap ng kanyang puso, diniklara ng kanyang bibig. Okay? And so, paulit-ulit niyang sinabi hanggang sa she went off and took a step at natanggap niya ang kanyang miracle. I believe that is a key. A powerful key for us para matanggap din natin ang ating miracle. At maaaring this is not your first time na narinig mo to kasi nga very foundational po ito sa atin bilang Christians. Pero alam niyo po ang nakaka-excite nito, church, this is a wonderful opportunity para atin pong ma-experience ang power ng ating confessions, ng ating declarations. I believe there is a miracle upon every household at this time. You know, ako excited ako dahil naniniwala po ako na makakatanggap po tayo, makakarinig po tayo ng iba't ibang mga testimonies na galing po sa inyo. Patunay na ang ating Diyos ay buhay in the midst of whatever we are facing right now. Amen. And so, allow me to share with you, galing dito sa kwentong yan, meron pa akong 4 na punto na gusto ko pong ibahagi sa atin ngayong hapon na ito na makakatulong po sa atin para maalala po natin na i-apply itong salita ng Panginoon. Alright? So, pwede po nating sabihin na bigyan po natin ng title. I want to encourage you to continue to speak life. Okay? Speak life. Bigkasin mo ay buhay. Alright? So, 4 points, gagawin po nating acronym po yung LIFE. Okay? So, this is about speaking life. Number 1, okay? 4 na punto na ating tatandaan para tayo po ay we will speak life in the midst of whatever is happening around us. Number 1, I encourage you, church, speak life, not death. Okay? Sambitin natin ang buhay, okay? At hindi kamatayan, hindi patay. Okay? Unang-una, buhay po ang ating Diyos. And so dahil alam natin na buhay ang Diyos, yung buhay na nagaling sa Kanya, yun din po yung buhay na ating tinanggap at dapat lamang po na yun ang ating ideklara. Okay? So nabasa na po natin kanina yan, dun po sa Proverbs 18:21, that death and life are in the power of the tongue. Isa pa po, Kawikaan, Proverbs chapter 10 verse 11. Sabi niya dito, ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay. Ngunit ang bibig ng masama ay nagtatago ng karahasan. Okay, basahin ko po muli, lalo na yung first part. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay.
Kapatid, ikaw ay matuwid sa Panginoon. Ang katuwiran na ating natanggap sa Kanya ay hindi po ito galing sa ating sariling gawa, hindi po ito galing sa ating kagalingan. Naku, wala po tayong doon, wala po tayong, there's nothing we can do para ma-merit po natin yung righteousness ng Panginoon. Pero ito po ay free gift. So una, gusto kong sabihin, ikaw po itong matuwid na sinasabi ng Bible. And so dahil ikaw ay matuwid sa Kanya, sabi niya dito, ang bibig daw natin ay bukal ng buhay. Imagine that! Bukal ng buhay. Ibig sabihin, hindi ito nawawalan ng buhay kasi if it's a fountain of life, life continues to flow out of that. And so at this point, ito na yung pagkakataon natin, church, na magbigay ng buhay to everyone around us. This is a wonderful opportunity, okay? So ikaw ay matuwid sa Kanya, so it's just right for you, okay, that when you open your mouth, what will come out? Buhay na iyong tinanggap sa Panginoon. So, paano natin gagawin yan? Naka-lockdown man tayo, pero hindi ito ang katapusan. Sabi ko nga, one time, I had this hashtag, we may be locked down but not out. It's not over yet, church. So, paano natin ito may apply? Speak life. Let's speak life to our situation right now. Let's speak life to our government. Let's speak life to our nation. Let's speak life to our family. Alright? So, napakagandang opportunity natin ito na instead of, alam ko po, grabe, no, sa araw-araw, most of us nakatutok sa ating screen ngayon. Ang dami-daming mga negative news. And it is so tempting na ang sabihin natin ay or magkaroon tayo ng worry sa ating puso, and instead of speaking light, nagkakaroon tayo ng complaining and all that. But I believe, church, it's time for us to be aware of this, and instead na hayaan natin na mag-agree tayo sa mga negative, what we will do is we will speak life instead. Again, there is power in your words. There's power in your declaration. So that's our first point po. Speak life and not death. I believe you want to be an agent of change. Amen? Tayo po yun. So that's what we'll be doing. Okay? So pangalawa naman po, second, no? So that's first, life and not death. Number 2, okay, taking from letter I. Speak, in Christ, I can. Yan. In Christ, I can. Not I can't. Anong ibig sabihin nun? Sa Panginoon, kaya ko to. Kaya natin ito. And so, I just encourage you, church, kaya natin to. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. I am not belittling whatever we're facing right now. Sa totoo lang, mahirap. Pero yun na nga, anong mangyayari kung yung focus natin ay sa kahirapan ng sitwasyon? We have to, get strength from the inside of us. At sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya nga gusto kong idagdag doon yung in Christ I can. Dahil itong kakayanan natin, hindi po ito galing sa ating sarili lamang, bagkus nanggaling po ito sa ating Panginoon. And so start speaking that. When we wake up in the morning, you see yourself in the mirror, you speak to yourself, you can do this. I can do this in Christ. No? Why don't you do that right now? Sige po, kausapin niyo yung mga kapamilya niyo, sabihin mo, I can do it, you can do ito. Kaya natin ito. Amen? And so I believe that's very, very encouraging, okay? Na may pag-asa sa Panginoon. Okay? Maaring sa isip natin na naman, ayan, sabihin natin. Pero alam niyo po, napakadami pong napakadami pong sana, pero at this point, meron tayong choice okay? Again, death or life. I don't know about you, but I believe at this point kailangan natin magkaroon ng conscious decision really para piliin natin ang buhay. So I want to choose in Christ I can. Amen. Okay. Sige po, pangatlong punto na gusto kong i-share sa inyo about speaking life. Speak faith, not fear. Ayan. Okay, faith, not fear. Okay? So, nabasa natin kanina at meron pa pong isang reference sa Mark chapter 5 verse 36. Kung ipagpapatuloy niyo po yung kwento nitong the woman with the issue of blood, actually po yung miracle na yon
ay isa pong interruption lamang. Dahil yung buong konteksto po nito, si Jesus po talaga ay papunta po sa bahay ni Jairus. Kasi si Jairus meron siyang anak na 12 years old na malubha ang sakit. And so yun po yung pinupuntahan sana ni Jesus, pero nagkaroon nga ng interruption along the way. So ito po, at this point, so Mark chapter 5 verse 36, somewhere there, nung napagaling na ni Jesus itong babaeng ito because of her faith, no? Tandaan nyo, sabi ng Panginoon, because of her faith, meron pong mga dumating na nagdala po ng news kay Jairus at sinabi sa kanya, Jairus or Jairus, wag mo nang abalain pa ang teacher kasi namatay na ang iyong anak. So may mga nagdala po ng bad news kay Jairus. Alam nyo, ito ang ginawa ni Jesus in the midst of the right away, nung narinig ni Jairus yung bad news, nandun din po si Jesus. Sabi niya sa verse 36, ngunit nang marinig ni Jesus yung bad news na yon, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Grabe, very powerful. Sabi niya ulit dito sa verse 36, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Do not be afraid, only believe. Those are the words, yun po yung mga salita na sinabi ni Jesus kay Jairus. Look, in this sentence, dito sa sentence na ito, dalawang bagay. Sinabi niya, inacknowledge niya yung takot, pero sinabi ni Jesus, huwag kang matatakot. Instead of fearing, anong sabi niya? Manampalataya ka lamang, only believe. And so, it's very important, church, na kung agad-agad, ganito po yun, pag nakarinig tayo ng bad news, agad-agad, i-cancel po natin yung fear and we allow faith to rise up from the inside of us. Every day, we are receiving bad news from so many information around us. You know, you have to be aware to cancel the effect of bad news na naririnig natin. Bakit? Dahil ang unang dinudulot po niyan ay takot. Alam niyo po, ang fear has the ability to paralyze us. Totoo po yan. I mean, we need to be aware of what's happening, okay? We need to apply wisdom, no? Kailangan po nating apply yung wisdom po natin. Ngunit kung sa ating aayos ng mga bagay-bagay or pag-care sa ating mga sarili, kung ang motivation natin ay fear, ay hindi po ito kalooban ng Panginoon. I believe that our motivation should be wisdom po. So gusto ko lang pong i-clear po yon na yes, in the midst of what's happening, fear will try to grip your heart, but you have an opportunity na imbes na fear, faith po yung manatili sa ating buhay. And we apply wisdom. Amen? Faith through the wisdom na binibigay ng Panginoon sa atin. So there, right away, sinabi ni Jesus kay Jairus, huwag kang matakot. Alam nyo, na-witness ni Jairus yung miracle. And nung na-witness niya yung miracle doon sa pagpapagaling ni Jesus doon sa babaeng yon, naniwala ako na nagkaroon ng hope si Jairus, and he himself, dahil sa declaration, dahil sa words na narinig niya kay Jesus, nagkaroon din siya ng sariling hope sa kanya. At kung tatapusin niyo po yung story, which I encourage you to do, makikita niyo po na yung anak po ni Jairus na 12 years old, okay? Maaring yes, namatay po siya, pero binuhay po siyang muli ng Panginoon. What a miracle! Amen? And so, wag mong hayaan ang takot, okay, to take a grip of your heart. Wag kang matakot. Maniwala ka lamang. Amen? That's a wonderful message for all of us. So, do not be afraid, only believe. Alright? Okay. And fourth point po, okay, so, una, review po tayo, speak life, not death. Number 2, speak in Christ, I can. And number 3, speak faith and not fear. Lastly po, no? Okay, speak encouragement and not discouragement. Ayan. I love this point kasi ito na po yung application point po natin sa lahat ng ating natutunan ngayong hapon na ito. Sabi po niya sa Hebrews chapter 10 verse 25. Sabi niya dito, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Okay, parang paano ba yan? Hindi nga tayo nakaka-gather ngayon. But pinakita ng Panginoon talaga itong uniqueness ng ating situation. Alam nyo ba na sa ating pag-gather sa ating mga homes, even in your small groups right now, I believe na ito ay
in relation dito sinasabi ni dito sa Hebrews 10:25 that you are not neglecting the gathering together. Kaya nga nandito kayo sa harap ng inyong screens at you are gathering together and God is pleased with that. And so, sabi niya dito na dahil tayo nagkakaisa, sa halip, ano daw ang gagawin natin? As we are gathered together, yes, might be in your homes, alright, together with your family, your life groups, ang gagawin natin is patuloy pa nating palakasin ang loob ng bawat isa. Okay? In English, sabi po niya doon na you continue to encourage each other as you see the day approaching. So this is our opportunity to encourage one another. It starts amongst us, and you know what's good? As you receive encouragement, the same encouragement you give to others as well. Kaya nga naalala ko yung pinapa-assignment sa atin ni Pastor Paul Chase, yung 5 people to encourage. And so, let this be a good opportunity for you to find these 5 people. Now, maaaring sabihin mo, paano ko ba i-encourage tong mga taong ito? Another thing po, patungkol sa buhay. Life is in the Word. So, you know what you can do? Get a word, get a verse from the Bible, and that is something that you can give to these 5 people to encourage them. Because out of the words that you're gonna speak and declare to people, yung buhay, okay, yung buhay ng Panginoon na nasa sa kanyang salita, ito rin yung buhay na magbibigay ng encouragement sa kanila. Amen? To encourage means to add courage. That's what the world needs right now. And so even as you're encouraged with the Word, kung ikaw na-encourage ka ng salita ng Panginoon, the same encouragement, ibahagi mo din sa iba. In fact, another thing that you can encourage others is to share, press the share button. Ayan, press the share button of this message para ibahagi mo rin tong mensahe sa ibang tao. So, see, ang dami nating mga opportunities na pwedeng gamitin or gamitin sa pagkakataon na ito. I said this the other day sa group ko po doon sa aming next steps. What's happening right now actually, I boldly say this, is a slap on the face of the devil. Hindi niya akala niya inilockdown niya tayo. Pero sa pagkakataon na ito, the church is rising up. And I believe, just like what, again, last Sunday, binahagi ni Pastor Paul Chase, we are going to the other side. That's what Jesus said to His disciples. There's an other side to what we're facing right now. And on the other side, there is revival awaiting us. And so, praise God. Alam ko po na ang banal na spirito, talaga pong siya po yung gumagalaw sa ating mga kalagitnaan noon sa mga panahon na ito. And I pray na natanggap niyo po kung ano po yung mensahe na nais ng Panginoon para sa atin ngayong hapon na ito. Hallelujah! Amen! And so at this point, nais ko po na i-lead po kayo sa isang panalangin or all together mag-stand po tayo in agreement dahil alam ko na bawat pamilya po may mga pangangailangan po tayo. So I declare over those needs. I want to speak life over every need na meron po tayo sa ating pamilya. So, magkaisa po tayo sa panalangin ngayon. Panginoon, maraming salamat na sa bawat pamilya, bawat tahanan, Lord God, na may pangangailangan. Salamat po, Lord God, na kayo po ang provision. And so, I speak life over the finances of your people right now. Salamat, tinatawag ko po ang supernatural provision po ninyo para hindi po kami kailangan mag-alala sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Salamat din po, Lord God, na pinapaalala niyo po kami that you are in our future. And so pagkatapos po ng panahon na ito, makaka-experience po kami ng supernatural, Lord God, na increase sa bawat aspekto ng aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Yan po ang aming tinatanggap. Hallelujah. Amen. Now, there's another group. Meron pong isang grupo ng mga tao na nililid po ng Panginoon na akin pong ipapanalangin. Ayan po yung mga tao na nakaka-experience po ng anxiety at depression. Alam nyo, sa pagkakataon na ito, nais ko boldly to declare life over you. Kung ikaw nanonood ka ngayon at matindi yung atake ng anxiety at depression sa'yo, I want to speak life over you right now. And so, you connect with us, you connect with me sa panalangin na ito as I pray for you right now. Panginoon, I speak life over every person, bawat isa, Panginoon, na nakakapag-experience ng anxiety at depression sa oras na ito. I come against that spirit.
I come against that, and what I speak right now is life that comes from the Spirit of God. Salamat, Panginoon, that you embrace, supernaturally embrace niyo po ang bawat isa nakaka-experience ng depression right now. Thank you, Father, na ang plano niyo po sa buhay po nila ay napakabuti. So yun po ang aking dinideklara. So in that dark place, I speak the light of God to just penetrate that dark point. And right now, beginning today, Lord God, I speak peace, and I speak joy that comes from the Spirit of God. Maraming salamat, Panginoon. And so yun po yung aming inispeak, yun ang aming dinideklara at tinatanggap sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alam nyo, napaka-powerful po talaga ng salita ng Panginoon. At meron pong isang verse na gusto ko pong magtapos po dito sa Romans chapter 10 verse 9 and 10. Sabi po niya doon that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved. Alam nyo, ang pinaka-powerful po na declaration na ating gagawin or ginawa sa ating buhay ay yung pagsambit po ng ating bibig na si Jesus ay ating Diyos. And gusto ko pong bigyan ng pagkakataon ang sino man po sa inyo na hindi nyo pa po ito nagagawa. Alam nyo, si Jesus po ay libreng regalo na binigay ng ating Ama sa atin. And it's not enough po na kilala natin siya sa ating isipan. Sabi po ng salita ng Panginoon na kung tayo daw po i-confess ng ating bibig, we speak, no? We declare na He is our Lord at maniwala manampalataya sa ating puso na siya nga ay namatay at sa ikatlong araw na buhay muli, then we will receive salvation. And so, kung ikaw yan, kapatid, hindi mo pa natanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa iyong buhay, inaanyayahan kita sa oras na ito na idalangin itong dalangin ito na pagtanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Sabihin mo po, okay, I'm gonna pray with you right now. Just say this simple prayer. Sabihin mo, Panginoon, maraming salamat na binigay mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa aking buhay. Tinatanggap ko siya ngayon. I confess with my mouth, He is my Lord. I believe in my heart that He died for my sins, but on the third day, You raised Him up again. I am now a child of God. Thank you for this relationship that I now have with Jesus. Amen. Amen. Such a simple prayer, pero dahil nga po, sinambit ng iyong bibig at galing sa iyong puso na punong-puno ng pananampalataya, that is very, very powerful. And so there, ayan, nai-apply po natin yung words of declaration. We have spoken life today, and it started dito nga sa kay eternal life na ating tinanggap sa Panginoon. So praise God. I'm just excited. Naniniwala po ako na ang Panginoon patuloy po na gumagalaw sa inyong mga buhay, sa inyong mga pamilya. Maraming salamat po. God bless you. Napaka-timely ng salita na narinig natin today mula kay Pastora Heidi. Alam ko na bless kayo. So let us know kung ano ang mga takeaways nyo mula sa salita ng Diyos na inahayag natin ngayong araw na ito. Comment them in our social media outlets, social media accounts. Let us know kung paano kayo na-bless. We would love to hear from you. Never forget, dito sa New Life, we do life together. Kaya kung sakaling you prayed for the first time na tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, let us know also. We would love to hear from you. Huwag mong kakalimutan, you don't have to go through life alone. We would love to be able to connect with you. Also, family, don't forget next week for our Sunday services, our same time, 10:30, 3 p.m. here at Facebook, at newlife.ph or on YouTube, New Life Media PH. Like or subscribe so you will get notified whenever we are online. Kung meron din kayong mga prayer requests, send us in. Send us all your prayer requests in Facebook or in Instagram. We would love to be able to pray for you guys. Ngayon, dadako tayo sa ating pagbibigay. So we have a couple of ways to give. Never forget na ang harvest will always be greater than the seed. And as we give, we're giving unto God to be able to do whatever is needed. Once this COVID quarantine lifts, we'll do what we can as a church. So here are ways to give. Number 1,
You can go to the website at newlife.ph/alabang/give or pwede mong i-download yung New Life app and click the give button. Also, you can go to newlife.ph on Facebook and click learn more. At pinakahuli, meron din tayong bank transfer para sa convenience nyo. Check this out. So sa ating pagtatapos ngayong hapon na ito, inaanyayahan ko po kayo, church, na itaas niyo pang inyong kamay at tanggapin niyo po itong pagpapala na aking i-declare po sa inyo. Matatagpuan po natin ito sa Numbers chapter 6 verse 24 to 26, atong blessings, and I'm gonna declare this over you. Babasahin ko po sa Tagalog. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon, church. Pagpalain sana kayo ng Panginoon. Ipakita sana ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo, at malugod sana ang Panginoon sa inyo at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. Yan ang aming declaration over you and your family. God bless you, church.